At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng social media na hatid sa inyo ni Madam Chika. Isang mainit na isyu ang kasalukuyang kinakaharap ngayon ng mga leader ng ating bansa. Si House Speaker Martin Romualdez at ilang miyembro ng administrasyon kasama na si Vice Presidente Sara Duterte ay nauugnay sa isang serye ng mga isyong panghihiya at hindi pagkakasunduan na humantong sa malaking usapin hinggil sa kanilang relasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga ulat, si Martin Romualdez sa kabila ng pagiging malupit na kaalyado ng pamilyang Duterte ay nagkaroon ng ilang tensyon sa pagitan lalo na kay Vice President Sara na anak ng dating Pangulo. Isang insidente kamakailalang ang naging dahilan ng matinding reaksyon ng mga taga-suporta kay VP Sara na nagsasabing ito ay isang uri ng pamabastos at pagpapahaya kay VP Sara. Ang insidenteng ito ay inuugat mula sa isang pahayag ni Romualdez na nagsabing hindi niya sinasadya. Ang mga naging saloobin hinggil sa pagtanggap ng posisyon ni Vice Presidente Sara Duterte ayon sa ilang mga mambabatas may mga pagkakataon na tinatangka ng mga miyembro ng administrasyon na ipakita ang kakulungan ni VP Sara sa mga aspeto ng pamamahala at tila hindi sila komportable sa pagiging makapangyarihan ng Vice Presidente. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte naman nakilala sa pagiging matapat ng kanyang pamilya ay hindi nakaligtas sa mga komentaryo sa kanyang mga kaalyado. May mga haka-haka ng kanyang mga opinion at reaction sa mga isyong ito ay nakakaapekto sa relasyon ng kanyang anak at ni Romualdez. Isang matinding puntong binanggit ni Duterte sa isang interview kung saan sinabi niyang hindi ko hahayaan na saktan ng anak ko. Dito mas lalo pang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng administrasyon. Habang tumataas sa mga lingango at tensyon, nagkaroon ng mga pahayag mula sa publiko at may eksperto rin nagsasabing ang mga nangyayaring ito ay naging sanhi ng pagkasira ng imahe ng mga leader. Ayon sa mga kritiko, ang mga ganitong uri ng paninira at pamabastos ay hindi makakatulong sa pagbubuo ng isang matibay na pamahalaan. Dapat umano'y magtulungan ng mga leader ng bansa upang matuunan ng pansin ng mahalagang issue at hindi ang pagkakaibang personal. Hanggang ngayon hindi pa malinaw kung ano magiging epekto ng mga insidenteng ito sa politika ng bansa. Maghihintay tayo sa mga susunod na hakbang ng mga leader at kung paano nila huhusgahan ng mga insidente ito. Sa kabila ng mga hidwaan, ang mga mamamayan ng Siyam magsasabi kung anong klase ng pamumuno ang nais nila sa hinaharap. Maraming salamat po at patuloy po kayo sumuporta. At kung bago ka pa lamang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para update ka sa aming bagong balita. At para naman sa karagdagang impormasyon, panoorin ng buong video.